Bagong pahirap na naman sa mga mamamayan. 'Pag wala kang online appointment, hindi ka makakabili ng ₱20 per kilo na bigas, yung bigas ni BBM. At kaepalan ni Bongbong Marcos, kakupalan, namataan na naman. At ipapakita din natin yung isang hinaing ng isang 72 years old na 2:00 pa lang ng madaling araw, nakapila na para lamang makabili ng ₱20 per kilo na bigas. At ipapakita din natin kung paano yung pananatili ng dignidad ng mga taga Davao kahit na sila ay tumatanggap ng ayuda. 'Di ba sa Manila, kahit saan-saan na lang may tent diyan, okey na, ang init-init. Sa Davao, ibahin niyo guys. Oh, puntahan natin 'to. Confusion Mars, ₱20 per kilo rice selling in QC amid new online booking system. Wow! May booking system. Some buyers who lined up for ₱20 per kilo rice in Bureau of Animal Industry, Kadiwa store in Quezon City, complained Monday following the implementation of an online appointment system for purchasing the subsidized product. Anong katarantaduhan 'to? Eh, itong mga 'to, busy na sa buhay, maghanap buhay, at saka wala silang kaalaman o kakayahan na mag-online-online booking pa. Dagdag abala pa ito. Ano ba naman 'yan? Yung magpapa-load ka para maka-online ka, para makapagpa-booking ka. May mga mananamantala pa diyan, yung mga hindi marunong mag-booking. "Oh, eto magka-halina kayo, ibo-book ko kayo, bayad kayo 50." Oh, eh, di nadugas pa. Anong katarantaduhan 'to? Eto yung sabi, "Ang problema dito sir, dahil sa pagbabago ng patakaran na bigla na online, tapos ang mga tao nakapila ng hating gabi." Imagine, eto yung salamin ng kahirapan sa Pilipinas. Yung pumipila ka ng hating gabi pa lang para makabili lang ng 10 kilong bigas na ₱20. Ang sabi nila mas maganda ang online dahil naka-schedule ka, pero marami ang pumipili ng 6 AM to 7 AM, 6 AM to 7 AM ng sabay-sabay, buyers said. So, bakit 6 AM to 7 AM yung pinipili nila? Siyempre kasi bago yan pumasok sa kani-kanilang mga hanap buhay o bago maghanap buhay yang mga yan. Kaya nga 6 to 7. Sana kung may booking online appointment man, may slot-slot. Kung 1,000 o edi 100, 6 to 7, 100, 7 to 8, gano'n. Ano ba 'yan? Alam namin na may online o may online naman pala. Kagaya ko, pumili pumili ako sa online ng 6 AM to 7 AM. Pero hanggang ngayon nasa labas pa ako dahil nagkagulo na ang pila. Mas maganda na ibalik sa dati. O, may online appointment nga 6 to 7. Eh, yung 6 to 7 niya hindi naman natupad. Nga. Alam nyo kasi sa Pilipinas hindi pa hindi pa masyadong kumbaga nai-incorporate sa culture natin yung appointment na yan. Sa ibang bansa, 'pag may appointment ka, do'n ka lang talaga pupunta. At bawat galaw mo, kunwari pupunta ka ng doktor, may kukunin kang documents, may pa-process ka, kailangan mo talaga ng appointment. O eto daw yung explanation, binigyan sila ng numbers up to 500 kasi ang stocks namin ay 1,000 lang. So 500 sa naka-appointment, 500 din sa kanila. Ito na nga ba yung sinasabi ko kaya nagkakagulo. Ah, Hindi lahat ay naka-cover ng programang ito. Napipili na nga yung mga vulnerable sectors na nga ang pinupuntirya nito, pero ang problema hindi pa rin kasi kasya. Yun ang problema. Tapos roll out kayo ng ganito. At ngayon, maiintindihan natin na sobrang hirap ng Pilipinas. Sobrang hirap ang mga Pilipino. Kaya kung may mga ganitong pagkakataon, susunggaban talaga ng mga yan. Asahan yung pagkakaguluhan talaga yan.
Puntahan natin yung kakupalan daw ni BBM. Oh, ano yan? Benteng bigas meron na. May picture na naman si BBM. Ang sabi ni Auntie Claire, okay lang daw kasi 'di ba nabash siya doon sa pagbibigay ng pamimigay ng ayuda sa mga tricycle drivers, sa mga tsuper. Nabash siya doon kasi merong siyang tarpaulin, may picture na may pangalan pa. So pinaalis daw 'yon. Pero nung una, ang sabi ni Auntie Claire, okay lang daw 'yon kasi programa naman daw 'yon ni BBM. Di puntahan natin mamaya. Benteng bigas dumating na sa Samar. Post pa ni Governor Antitan. Nandito ba si Governor? Patay tayo diyan. Kung hindi ko alam, hindi ko kasi kilala yung governor nila. Baka nandito. Hindi ko alam. Ito yung sinasabi na anti-EPAL sa GAA 2026. Ang sabi ni Auntie Claire, tandaan ninyo. Sabi niya, okay lang daw yan kasi programa naman yun ng Pangulo. Exempted ba siya? Exempted ba kapag program yon? Section 20, prohibition on the display and or a fixture of the name, image, and likeness of public officials and government projects. So, lahat ng projects. So, proyekto to ni Bongbong Marcos. Sige, sabihin na natin, benteng bigas meron na. Pero, paliwanag dito, yung name at image daw and likeness ng isang public official sa government projects. The display and the fixtures of the name, picture, image, motto, logo, color, motif, initials, or other symbol or graphic representation associated with any public official. Hindi naman sinabing except Bongbong Marcos, whether elected or appointed, and signboards for all programs. Sa lahat ng programa ng gobyerno, bawal. Paano naging exempted si Bongbong Marcos? Nasabi ni Auntie Claire na exempted daw kasi okay lang naman daw yun kasi programa naman daw yun ni BBM. Gagi. On signboards for all programs, activities, and projects funded under this act. Saan galing yung pondo na yon? Yung pinang-subsidize nila. Galing sa GAA 2026. To be considered as unnecessary pursuant to COA Circular Number 2013-004 dated January 30, 2023 as amended and therefore prohibited. Pinagbabawal. Pero wala makapal talaga no. Kahit ilagay mo na lang yung mo, kahit yung benteng bigas, meron na. Benteng bigas, meron na. Ano pa rin yun? Symbol mo pa rin yun. Initials mo pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pero okay lang. Okay lang. Sabi ni Auntie Claire. So, di ba nga pinaalis sa DSWD yun noon? Ngayon, paano naman to, Auntie Claire? Papaalis din ba ni BBM sa Secretary Francisco Laurel Chu Jr.? Ipaalis din. Para patas. Sabi dito walang exemption whether elected or appointed Sabi all public officials Gagi. Ngayon, puntaan naman natin itong interview ng isang lola, 72 years old, nakakaawa guys. Artelado po. Adelina Artelado. Taga saan po kayo? Dito po kami nakatira sa Pusiday, pero dito kami sa Forestry. Bakit po kayo nandito? Para saan po? Sa bigas po, kasi hirap lang po na makabili ng bigas. Bigas. Ilang kilo po ang nyo? Ilang kilo po ang kukunin ninyo? Ayun po sa yung sabi-sabi na nakakuha na dito. Daw. 10 kilo. 10 lang talaga, maximum. Anong oras pa po kayo pumila? Mga na po kami. Kasi ano kanina Okay. Pero inabot na lang to 2:00 ng madaling araw? Tama po ba? Sabi nyo kanina? Ayun. Gagi, 2:00 ng madaling araw. Imagine nyo yung sakripisyo na yan. Ganyang kahirap ang mga Pilipino. Tapos magde-deny pa yung yung advisor ni Bongbong Marcos ng poverty alleviation na wala naman daw mahirap sa Pilipinas. Hindi naman daw naghihirap ang mga Pilipino dahil puno daw yung mall. Anong klase yan? Puno daw yung mga Jollibee. Ganyan. Gagi. Bobo nga ni.
Sino ba yun? Si Gadun nga O ngayon, puntahan naman natin yung paano ba pinapanatili na meron pa ring dignidad yung mga taga Davao kahit na sila ay nahingi o natanggap ng ayuda. Tignan nyo naman yan. 500 pesos cash assistance for qualified drivers in Davao City ready to roll out. Dahil ganito dapat makatao, organisado, hindi gagawing parang nanlilimos. Maalala nyo yung hearing, yung nagrereklamo na parang masahol pa daw or parang sila daw ay nanlilimos na. Tingnan nyo naman to. Gagi. Ay, sana all. Alinis. Alinis. Yan yung makatao. Yan yung kahit na mahirap ka lang. Yan mo makikita na kahit na yung iba tinatapak-tapakan ka lang. Na yung iba parang minamaliit ka lang. Dahil isa ka lang driver. Isa kang maralita. Isa kang Pilipino na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Pero tingnan mo, merong dignidad. Hindi mo mararamdaman dito na ikaw ay parang namamalimos. Oh, very organized. Ang kinis, ang linis. Bakit kaya ng Davao City? Bakit hindi kaya ng ibang lugar sa Pilipinas? Kayong mga mayors, huwag niyong hayaan na yung mga constituents ninyo magmukha namang nakakaawa. Nakakaawa na nga sila sa lagay ng buhay nila dahil kailangan nila ng tulong. Pero panatiliin naman natin yung dignidad nila. Parang yun na lang din yung natitira sa kanila. Dignidad. Kukunin pa ba natin? So sana all. Pero itong online, balikan natin itong online booking. Katarantaduhan to. Kasi hindi rin naman lahat talaga alam kung paano mag-computer. Baka nga walang smartphone yung mga yan. Tapos, i-require nyo pa na merong online appointment bago makabili ng 20 pesos na per kilo ng bigas. By the way, alalahanin lang natin na subsidize yan. Yung 20 pesos, yung natitipid nila doon sa binibili nila na bigas, galing din sa kanila yun. Pera din ng taong bayan yun. Kaya, kumbaga, wala din, hindi din talaga discounted yun. Parang discounted lang. Ano ba ang aasahan natin sa gobyernong ito? Bangag nga ni.